Hello and welcome ulit mga kaibigan sa You Shall Know the Truth. Ito naman po si Erwin Silva, ang inyong lingkod. At ngayon naman po mga kaibigan, natin naman pong talakayin ang ulit yung Ten Commandments. At ngayon nasa second commandment na po tayo. At mga kaibigan, na unang nakaraan nating video, napag-alaman po natin na yung first commandments pala, yung first commandment ay doon pala natin malalaman na ang prosperity gospel pala ay a false teaching ng mga iba't ibang sektang hindi na naniniwala sa Ten Commandments. Kaya naman dito naman mga kaibigan, atin namang alamin kung ano nga ba ang detalye ng Biblia para po malaman natin kung ano ang ibig sabihin din naman ng Second Commandment at bakit ayaw ng Panginoon na gumawa tayo ng mga larawan. Kasi sa Roman Catholic Church kasi mga kaibigan, itong first and second commandment iisa lang daw, no? Para sa kanila. Pero ngayon mga kaibigan, dito natin malalaman na yung first and second commandment was not one in one commandment, no? So atin pong tingnan mga kaibigan, dito sa Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness or anything uh, that is in heaven above or in the earth beneath or that is in the water under the earth, no? So yun sabi ng Panginoon, huwag ka daw gagawa ng mga imahe, no? Ito mga kaibigan, kasi yung ginamit din ng Panginoon was graven. So ano nga ba ang ibig sabihin ng graven image mga kaibigan, no? So yung graven image mga kaibigan ay talagang tinatawag yan na inukit, no? Kagaya ng ginagawa ng mga rebulto, no? Inukit po yan, no? So hindi po sang-ayon ng Panginoon diyan mga kaibigan, no? At ito po mga kaibigan natin pong tignan sa verse 5 ulit, no? At ang sabi niya dito, thou shalt not bow thyself unto them. So hindi po gusto ng Panginoon na gumawa ka ng kanyang imahe, no, na inukit, tapos iluluhuran niyo naman, no? So yan po mga kaibigan, no, ay pinagbabawal talaga ng Biblia na atin pong gawin yan, no? Nor serve them, for I am the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children and to the third and fourth generation of them that hate me. So matagal pong makukuha yung mga hate ng God, yung hate ng God sa mga taong gumagawa ng mga ganyan, no? Pero pwede rin naman maka-cut off yan mga kaibigan pag yung kung tutuwirin natin yung ating mga ginagawa, no, na mag-avoid na tayo sa ganyang mga paniniwala. At ito rin po mga kaibigan sa verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Yun po. Yun po nga sabi ko kanina, mga cut off lang po yan if you love God and keep His commandments, no? So mga kaibigan, atin pong tingnan, ano nga ba ang ibig sabihin ng second commandment na ito, no? Bakit din po winawala ng mga ibang sekta, no, na sabi na wala na po yung Ten Commandments, no? So tingnan po natin mga kaibigan, ano ibig sabihin ng second commandment nito? And God said, let us make man in our image and our likeness. Yun pala ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya nga pala pinagbabawalan tayo na gumawa ng image, no? Mga graven image, kasi po yung Panginoon ay ginawa niya tayo according to His image and His likeness. So hindi lang po ang Panginoon yung binabiolate nyo, no? Hindi lang po yung second commandments ng Panginoon ating binabiolate, it's also violating our identity. Iniinsulto mo yung Panginoon, at the same time iniinsulto mo ang iyong sarili. Bakit kapag gagawa ng image of God, sabi nila, i-image naman yan ni Christ. No. Bakit kapag gagawa niyan, ikaw na nga yung image of Christ? No? Kaso lang mga kaibigan, nawala po yung image na yan.
At atin pong tignan mamaya mga kaibigan kung paano nawala yang image na yan, 'no. So, in order to reflect the image of Christ sa'yo, huwag kang gagawa ng rebulto, 'no. Tingnan natin mga kaibigan, paano nga ba ma-reflect yung image of Christ sa atin, 'no, para po mga kaibigan maiwasan natin yung mga rason ng mga iba na, image ni Christ yan, wala namang problema, that is a sacred image na sabi nila sa Biblia. So, ito po mga kaibigan, tingnan po natin, ha. Ito yung sabi ng Panginoon sa Deuteronomio 4 verse 15 to 19, 'no? "Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye show no manner of similitudes on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire." So, wala pong pinakita yung Panginoong image, kundi po yung ginamit niya is fire, 'no? So, ano naman ang ibig sabihin nung bakit fire ang ginamit ng Panginoon? Lest you corrupt yourselves and make you a graven image. Yun pa lang ibig sabihin. Bakit nga ba nagsalita yung Panginoon through fire, 'no? Para po maiwasan natin ang paggawa ng image niya. The similitude of any figure, kahit anong figura po, the likeness of male and female, doon yung ginagawa ng mga Roman Catholic Church. Marami po sila diyang image ng male and female inside their church, which prohibited po yan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hindi nga siya nagpakita ng anyo niya nung nagsalita siya doon sa Mount of Horeb, 'no? Para hindi po tayo gumawa ng mga image, ng graven image para sa kanya. Tapos yung ibang saints gagawin natin ng image. Yung Panginoon nga hindi nga nagpapagawa ng image na, Tapos gagawan mo pa ng image yung mga tao, tapos luluhuran mo lang at saka magpe-pray ka sa kanya. Hindi naman talaga tama yun mga kaibigan. Ito rin po, the likeness of the beast that is in the earth, and likeness of any winged fowls that flieth in the air, the likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of the fish that is in the water beneath of the earth. So ito po si mga kaibigan yung ginagawa ng mga ancient pagans, no? At yun po yung mga gods po niyan, ni-rename lang po yan ng isang malaking Christianity, no? Ni-rename lang po yan nila. But actually, ang sa likod ng mga saints na yan was the pagan goddess po yan mga kaibigan. Gods and goddesses po yan. Ni-rename lang po nila yan. Ito po mga kaibigan, unless thou lift up thine eyes into heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the hosts of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. So, hindi po natin kailangan i-worship yung stars, i-worship yung suns and moon. But actually mga kaibigan, without the knowledge of our beloved friends sa iba't ibang sikta, they do not understand na they are worshiping already the sun. Hindi lang po nila worship every morning, pero there was a day na binigay nila exclusive for that sun, to worship the sun. Kakalungkot lang, hindi po nila namamalayan ng mga kaibigan. At tatalakayin po natin yan mga kaibigan sa ika-4th commandment. Ito po, dito po, na-deceive si Eva, no? For God hath know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be gods, knowing good and evil. Again, no, yung gods po dito was Lucifer, no? So, diniceive po ni Lucifer si Adam and si Eve, and then Eve tempt Adam to eat the fruit of knowledge of good and evil, which forbidden fruit po mga kaibigan. At ito po ang unang pangyayari sa Biblia na nawala yung image of God kay Eden and Eve because of disobedience to the commandment of God. So hanggang ngayon mga kaibigan, ginagawa pa rin ni Lucifer na mag-deceive lahat ng mga nations in order not to reflect the image of God to this men. Ito po mga kaibigan, nakasulat sa Biblia. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Bakit binablind ni Satan?
lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Yun. Mula kay Adam and Eve, dinisib niya yung mga tao papunta sa atin ngayon in order not to shine the image of God sa atin. Kaya po may mga doktrina sila na sinasabi na image naman ni Christ yan, image naman ni Mama Mary yan. Wala naman pong problema yan. You are deceiving, you are being blinded by the God of this world. Hindi na po natin kailangan maglagay ng rebulto diyan sa harap natin at sambahin at sabihin natin si Kristo 'yan, hindi po. Kasi we are now the image of Christ. Para po in order to restore the image of Christ, ito po yung sabi ni Saint Paul, Colossians chapter 1 verse 15, who is the image of Christ, who is the image of invisible God, the firstborn of every creature, that is Jesus Christ. So paano po natin ma-reflect yung image of Christ? My little children, of whom I travailed in birth again until Christ be formed in you. So paano ma-form yung image of Christ sa atin? Ito po. 2 Corinthians 3:18. But we all with open face beholding as in the glass in a glass a glory of the Lord, as are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, in order to reflect the image of Christ sa atin, we need first to reflect the image of Holy Spirit. So again, mga kaibigan, dito po natin makikita na mayroon talagang Trinity. Kasi po, tatlo yung image na dapat ipakita natin. Image of the Holy Spirit. So ano po yung image of the Holy Spirit? Ito po. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So yun po mga kaibigan, no? Kailangan po natin i-reflect yung yung ibig sabihin nito, yung karakter ng Holy Spirit sa atin para po ma-reflect na po yun, yung Holy Spirit sa atin. At kung ma-reflect na po yung Holy Spirit sa atin, at ito po mga kaibigan, ang sabi dyan, and have put on the new man, which is renewed the knowledge after the image of Him that created him. Reflect na yung image of Holy Spirit, ma-reflect yung image of Christ, and then ma-reflect na po yung image of God who created us. Teaching of the Trinity po. Kaya po pala mga kaibigan, hindi lang po commandments, 10 commandments of God ang dinadan away natin pag sinabi natin na wala na po yung Holy Spirit, yung 10 commandments. Hindi lang po yan yung ating dinadisobey. Hindi lang po 10 commandments ang ating winawala. Winawala din natin ang doctrine of God, which is Trinity. So, hindi na kailangan mag-graven image ka pa dyan. No? Masabi mo, yan image of Christ. We are the image of Christ. We are the image of God. We are the image of the Holy Spirit if we obey God's commandments. If we have the character of the Holy Spirit, ma-reflect po lahat sila sa atin yun. Ito po rin po mga kaibigan, sabi dyan, Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image, even after our likeness. Yun po mga kaibigan, no? So, hindi na po natin kailangan magrason pa nga yung serpent nga na gumawa siya doon ng serpent doon si Moses sa wilderness, no? At kung sino doong tumingin doon ay mahihil yung wound na kinagat ng serpent. Pero mga kaibigan, no, dito pa mababasa natin sa 2 Kings chapter 18, no, verse 4. Kasi po doon sa wilderness, hindi po nila sinasamba yung serpent na yun. Tumitingin lang po sila doon, no? At yun po ay symbolizes that Christ will be crucified to our sin. And Christ will bear all our sins. Kasi po yung serpent nagre-represent po na sin bearer, no? So yung si Christ, siya po ay papasan ng ating mga kasalanan at ipapako sa cross in order to restore His image to us. Kaya po nung pumasok na sila doon sa Kanaan,
yung brazen serpent na po yun, yung mga kaibigan, sinamba na po yun ng mga Israelites. Ito po mababasa natin. And he removed the high places and break the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made unto the children, unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Nahushtan. So wino-worship na po talaga ng mga Israel yung brazen serpent na yun, kaya po winasak po yun, no? At isa pong hari doon sa Israel, no, na winasak, no, ang brazen image na yun na serpent, winasak po yun ni King Hezekiah, no? Kasi po wino-worship na nila. So gano'n din po yung nangyayari ngayon mga kaibigan. Ginawa nila, luluhuran, tapos magpe-pray, no? And then ginagawa pa na nilang mediator yung rebultong yun, which is not appropriate sa commandments of God, because we are the image of God. Kailangan lang po natin mga kaibigan, i-reflect po yung image of God sa atin in order sa the future po mga kaibigan, huwag po tayong luluhod sa image of the beast. Ito po mga kaibigan, Revelation 13 verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Mga kaibigan, hindi po natin to matatakasan kung hindi po natin i-reflect yung image of Christ sa atin. Kaya po pagdating ng panahon, meron pong Antichrist, magsiset up ng kanyang image to worship that image. Yan po mga kaibigan, ang deeper meaning ng second commandments, thou shall not make any graven image, at magbabow down dyan. Kaya po winawala po niya nila mga kaibigan, kasi po gusto nila po sa bandang huli, tayo po ay luluhod sa image of that beast. Ito po mga kaibigan, sana po naliwanagan po kayo sa ating video ngayon. At ito po ulit si Erwin Silva, and you shall know the truth.